Yeah, boy. お前はもう死んでいる。何？God damn. The Magician. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Media Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito pag-usapan natin tong thrilling match between dalawang pool master na si Efren Bata Reyes at itong si Carl Boyes. Isa ito sa pinaglaruan nila dito sa World 9-Ball Championship noong 2014. Makikita natin dito ang kalaban ni Efren Reyes, isang medyo bata pa na pool master dito sa UK, at mapapansin natin si Efren Reyes sa panahon na ito ay nasa 56 years old pa lang. At itong si Carl Boyes naman ay nasa 32 years old lang, Medyo bata pa ito pero malupit na pool player na rin ng UK. Nanalo dito sa lag itong si Carl Boyes kaya siya yung nag-break, pero na-intercept ito ni Efren Reyes dahil doon sa isang dry break ni Carl Boyes. At dito nga mapapansin natin mukhang nasa momentum kaagad itong si Reyes, Last 4 ball dito sa rack number 1. 9 ball yung kanilang laban at ang match nila ay race to 7 with alternate breaking format. At dito mapansin niyo talagang napakahusay sa cue ball control nitong si Efren Reyes. Last 3 ball si Reyes, panoorin natin kung paano niya ma-clean up itong rack number 1. Last ball si Efren Reyes sa rack number 1 at medyo alanganin yung posisyon ng 9 ball. Pero ganun pa man, very easy at manageable yan kay Reyes. 1-0 yung score natin, lamang si Reyes dyan. At si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 2 dahil alternate breaking format yung sa kanilang breaking rule. At dito nga mapansin natin, advantage kaagad si Reyes dahil siya ang magbe-break. At naka 1 point na siya sa rack number 1. Sa rack number 2 naman, maganda rin yung break niya. Merong possible shot pero medyo tumago ng konti dahil dito sa ball number 3, At medyo long shot ito kaya mahirap yung pocketing dito ni Efren Reyes. Pero ganun pa man, panoorin natin kung paano ma-discard yan ni Reyes itong rack number 2.
Mahusay din yung play safe dyan ni Reyes, no? Medyo konting strategy naman ito kay Carl Boyes dahil magja-jump shot siya para doon sa ball number 1. Mahilig talaga sa mga jump shot itong mga bagong generation sa larangan ng pool and billiard, no? At dito mukhang naibalik ni Carl Boyes yung play safe dito kay Efren Reyes. Medyo mahirap yung ball position dito pero tingnan natin kung anong diskarte ni Reyes dito sa ball number 1. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang na-fluke ni Efren Reyes yung ball number 1 na yun sa side pocket, no? Ano sa palagay ninyo mga kaibigan, mga kabilyard? Fluke shot ba yun or intentional shot na ginawa ni Reyes? Pero sa palagay natin, no, it is a fluke shot, pero maganda pa rin yung pagkakashot na yun. At dito dahil dyan nagkaroon ng magandang ball position si Reyes sa 2 at dito nga maganda rin yung position sa 3. Mukhang maganda yung layout din ng table, no? Mukhang makaka-run out na naman si Reyes dito sa rack number 2. Kaya panoorin natin mga kabilyard. Tulad nga ng inaasahan, last 2 balls si Reyes dito sa rack number 2, no? Medyo maayos talaga yung pagkakaposisyon ng bola na yan. At dahil dyan, last ball si Reyes sa rack number 2. Mukhang aabanti pa ulit ng 1 puntos itong si Reyes. At dito nga pumasok yung 9. Lamang ng 2 puntos si Reyes, 2-0. Si Carl Boyes naman ang magbe-break dito sa rack number 3. Magaling din itong si Carl Boyes, no? Isa rin siya sa mga naging finalist sa World Champion sa 9 ball dyan sa UK. At dito nga si Carl Boyes din, representative yan ng Moscone, no? Pool at International Championship. At dito mapansin natin maganda yung break ni Carl Boyes dito sa rack number 3. Tingnan natin kung maka-break and run siya. Panoorin natin mga kabilyard.
Malupit din ang mga tira nitong si Carl Boyes, no, at mahusay sa kanyang cue ball control. Mapansin natin talagang very professional at very meticuloso itong si Carl Boyes dahil sa mga tira niya na yan at saka doon sa ball positioning and preparation. Panalo si Carl Boyes sa rack number 3, 2-1 ang score natin. Si Reyes naman balik sa table para sa breaking dito sa rack number 4. At dito nga maganda rin yung break ni Reyes, pero iyon, muntik pang may scratch doon sa side pocket. May available shot, no, para dito sa ball number 1. At tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes na maka-break and run dito sa rack number 4. Panoorin natin mga kabilyard. Aiming si Reyes sa ball number 2 pero mukhang may scratch sa side pocket. Ito nga, walang magawa doon si Reyes at na-scratch siya, no? Foul yan, kaya ball in hand dito kay Carl Boyes. Medyo maganda yung itong ball position at saka yung format. Very disappointed yan si Efren Reyes. Kaya tingnan natin itong tira ni Carl kung may steal niya kay Reyes itong rack number 4. Ball in hand yan, kaya maganda ang pagkakaposisyon at pwedeng maka-run out dito si Carl, no? Maayos din yung ang table, kaya panoorin natin mga kabilyard. Tulad nga ng inaasahan, no, rack number 4 mukhang may award dito kay Carl Boyes. Ito nga, last ball si Carl dito sa rack number 4. Pasok yung 9. Tabla ang score natin dito mga kabilyard. All 2 yan at si Carl naman ang magbe-break sa rack number 5. Mukhang balikatan yung laban dito, no, parehong magaling. At marami na talagang mga mahusay na pool player dito sa panahon na ito at papalubog na nga ba ang career ni Reyes, no? At dito mukhang masama ang break dyan ni Carl Boyes, na scratch yung bola kaya ball in hand si Efren Reyes, pero medyo masama yung pagkaka-cluster ball ng 2 and 8, no? So medyo kailangan pang i-break ito ni Efren Reyes, kaya panoorin natin mga kabilyard kung paano discard yan ni Reyes itong break na ito sa cluster ball.
maayos pa rin yung play safe dyan ni Reyes, no? Pero tingnan natin kung yun nga, nagmintis doon si Carl pero na-manage niya na maitago dito sa likuran ng ball number 8. So napakahirap ng posisyon na ito mga kaibigan, mga kabilyard, no? Pero tingnan natin yung diskarte dito ni Efren Reyes kung paano niya maka-counter safe itong ball number 4 na ito. Panoorin natin itong two-rail kick shot ni Reyes para sa isang napakalupit na counter safety shot. Panoorin natin mga kabilyard. Napakahusay talaga nung counter safety na yan ni Reyes with matching two-rail kick shot, no? Eksaktong-eksakto doon sa ball position niya at saka doon sa lakas. Kaya itong si Carl Boyes talagang hirap na hirap dito sa play safe na ito ni Reyes, no? Magkadikit-dikit yan, naka-align dito sa rail, kaya nahihirapan dyan si Carl Boyes. Pero tingnan natin kung matamaan ni Carl yan, dahil nga pwede siyang mag-masay dito at patamaan yung 5. Or pwede rin siyang mag kick shot, two-rail kick shot, pero napakahirap ng ball position na yan. Pero tingnan natin yung galing dito ni Carl Boyes kung matamaan niya itong ball number 5. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang intentional foul yung ginawa na yan ni Carl Boyes, no, para maharangan itong 5 at hindi makatira si Reyes. Pero tingnan natin yung counter safety ni Reyes dito. Foul 1 si Carl Boyes at tingnan natin yung counter safety ni Reyes para dito sa ball number 5. At doon nga medyo maganda yung pagkaka-counter ni Reyes na yan, no? Naitago niya pa doon sa itaas yung cue ball at sa likuran pa ng ball number 8, kaya dito mukhang mapafoul ulit dito si Carl Boyes. Pero tingnan natin yung diskarte ni Carl dito kung matamaan niya itong ball number 5. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga nakita natin kung paano yung play set dito ni Efren Reyes, no? Na-foul ulit dyan si Carl Boyes. 2 foul na yan at mukhang nakakita na ng pagkakataon si Reyes dito para tapusin itong rack number 5. Kasi pwedeng i-play safe ulit ni Reyes yan at ma-foul ulit si Carl Boyes, pero ang ginawa ni Reyes, itinuloy na niya, no, yung pagtira. Pero ganun pa man, maganda pa rin yung ball position niya dito sa 5. Kaya panoorin natin kung makarun out dito si Reyes. Dito nga tinuloy na ni Reyes yung pag-clean up dito sa rack number 5 na ito, no? At last 2 balls si Reyes. Panoorin natin kung paano magawa ng paraan ni Reyes itong positioning niya. At doon, no, nag-play English si Reyes, no, para tumakbo yung cue ball dito sa ibaba. At dahil dyan, maganda na yung ball position para sa 9. Last ball si Reyes para sa rack number 5. At dito nga pinakita ni Reyes yung kanyang husay, no, sa cueing. At yan, 3-2 ang score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 6. Abante pa rin ang isang puntos dyan si Reyes. 3-2 ang score, raised to 7. Si Reyes ang breaking dito sa rack number 6.
Mukhang manipis yung tira doon ni Reyes, no? Kaya sumablay at very disappointed dyan si Reyes. Napansin nyo naman yung tira na yun, eksakto na sa ball positioning niya dito sa dos. Pero dahil sa manipis yun, sumablay si Reyes dyan at nagkaroon ng chance itong si Carl para dito sa isang tira na ito, no? Pero tingnan natin kung still nga ni Carl itong rack number 6 kay Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang masama yung tira doon ni Carl, no? At dito nagkaroon ulit ng chance si Reyes para ma-steal niya itong rack number 6. At dito nga mukhang tatatlong bola na lang ito. Sabi nga ng marami, alam na this. Pero long shot ito. Pero tingnan natin ang galing ni Reyes sa mga long shot. Ganun pa man, naipasok ni Reyes yung 7, no? Bagamat long shot yan. At dito makakakuha na ng magandang ball positioning siya para dito sa 9. At dahil dyan, napansin ninyo yung kanyang queuing strategy, no? Eksaktong-eksakto dito sa positioning niya sa 9. Mukhang abante na naman ng 1 puntos dito si Reyes at na-steal niya pa itong rack number 6 kay Carl, no? 4-2 ang score natin dyan. Lamang na ng 2 puntos si Reyes at si Carl Voice naman ang mag-break dito sa rack number 7.
Mahusay talaga itong si Carboyes, no? At pansin ninyo, nakabalik siya kaagad dito sa kanyang momentum sa rack number 7. At dito last two ball si Carl, naipasok niya yung 8 at maganda rin ang positioning niya dito sa 9. Konting pina lang ito pero manageable na yan para sa mga ganyang klaseng player, no? At dito nga pumasok yung 9. 4-3 ang score natin dyan, lamang ng isang puntos pa rin si Reyes. Si Reyes ang mag-break sa rack number 8. Kaya tingnan natin kung makaabante pa si Reyes dito sa rack number 8. Siya ang breaking dito sa match na ito. Panoorin natin mga kabilyard. Napakahusay nung tira na yun ni Efren Reyes, no, dahil doon nakakuha pa rin siya ng magandang pole position dito sa 3. At maganda ang pinapakita dito ni Reyes. Maganda rin ang layout ng table, kaya mukhang mararan out ni Reyes itong rack number 8 na ito. Kaya panoorin pa rin natin mga kabilyard, no? Napakahusay nung kanyang cue ball control at ball positioning. So tingnan natin to kung mararan out niya itong rack number 8. At dito nga last ball si Reyes, tulad ng inaasahan, talagang makiklean up niya itong rack number 4, rack number 8. At dito mukhang abante ulit ng isang punto si Reyes, no? 5-3 ang score natin dyan. Balik sa table si Carboyes para sa isang break dito sa rack number 9. At mukhang kailangan bumawi ni Car dito dahil 5-3 na yung score. 2 rack na lang si Reyes para sa kanilang match. At dito nga mukhang maganda ang break niya. May possible shot dito sa next object ball. Pero tingnan natin kung ma-run out ni Carboyes itong rack number 9. Panoorin natin mga kabilyard.
Mukhang epektibo talaga yung delaying tactics dito ni Carl Boyes at nakuha niya yung momentum niya pati para dito sa rack number 9. At dito last ball si Carl, no? Mukhang abante ng isang puntos si Carl dito at i-score pa rin dito sa rack number 9. Pasok yung 9. 5-4 ang score natin dyan at napansin ninyo back to table kaagad si Reyes para sa breaking dito sa rack number 10. Last 2 racks na lang si Reyes dito at mukhang siya ang advantage dito sa breaking, no? 5-4 ang score, lamang pa rin si Reyes, kaya tingnan natin kung maka break and run si Reyes dito sa rack number 10. Pasok yung isang bola sa corner pocket at dito nga merong available shot si Reyes sa 1 ball. Makita natin dito mukhang maganda rin ang layout ng table, no, kung papasok itong ball number 1. So tingnan natin kung mapasok ni Reyes sa side pocket ba or magbabank shot si Reyes dito sa ball number 1. Panoorin natin mga kabilyard. Bank shot yung ginawa doon ni Efren Reyes at eksaktong-eksakto doon sa positioning niya dito sa 2. Napakahusay talaga ni Reyes sa mga bank shot na ganyan, no? Kaya tingnan natin kung ma-run out niya ito, break and run dito sa rack number 10. At dito nga tulad ng inaasahan, no, last 2 balls si Efren Reyes dito sa rack number 10. Mukhang maganda yung kanyang pagkaka-break na yan. At dito pasok yung 8 at last ball si Reyes dito sa ball number 9 para sa isa pang puntos, no. Mukhang maganda ang takbo ng bola at medyo manipis ng konti yung tira na yun ni Reyes, kaya kumalog, no, cliffhanging doon sa corner pocket. Dahil dyan very disappointed itong si Reyes at mukhang may steal pa ni Carl Boyes itong rack number 10 at yun nga na-steal ni Carl Boyes, no, tumabla pa kaagad si Carl dito sa rack number 10. Dahil dyan breaking ulit si Reyes dito sa rack number 11. Tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes itong score na ito. Panoorin natin mga kabilyard. May pumasok na bola doon sa corner pocket, no, at maganda rin ang posisyon nitong 1 ball. May possible pocket para dito sa 1 ball at tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes itong rack number 11. At dito nga maganda rin yung ball positioning niya dito sa 2. Kaya panoorin natin mga kabilyard kung ma-run out ni Reyes itong rack number 11. Ang score natin, tabla tayo ng 5 at si Reyes ang nasa table.
as expected, tulad nga ng sinabi natin, no, marami na nagsasabing alam na this sa ganyang posisyon ng mga bola. At mukhang mauuna sa top of the hill itong si Efren Reyes sa kanilang match. At ito nga, backspin pa si Reyes, napasobra ng konti, pero manageable na ito sa mga ganitong klaseng pull master. At dito nga naipasok ni Reyes itong 9. 6-5 ang score natin. Nasa top of the hill na itong si Efren Reyes, at mukhang sasargo itong si Carl Boyes, no, dito sa rack number 12. So last rack si Reyes, at si Carl naman ang sumusunod at humahabol dito sa kanilang match. 5-6 ang score natin, lamang ng 1 punto si Reyes. Breaking advantage naman dito kay Carl Boyes sa rack number 12. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang alanganin yung ball position dito ni Carl Boyes, no, at medyo nakatago ng konti dito sa likuran ng ball number 8, at walang possible pocket ito mga kaibigan, mga kabilyard, no, dahil nga sa posisyon na yan nakaharang pa itong 9 at saka itong 4. Kaya tingnan natin kung anong discarding play safe ni Carl Boyes dito sa ball number 2. Panoorin natin mga kabilyard. Mahusay din yung naging play safe dyan ni Carl Boyes, no, at naitago niya doon sa malayo itong cue ball, pero may kaunting window para matamaan itong ball number 2. At dito nga nag cushion first itong si Efren Reyes, nag kick shot siya dyan, pero hindi pumosisyon ng maayos itong cue ball, kaya na open itong ball number 2 dito kay Carl Boyes, no. So panoorin natin kung paano may steal
or paano mag clean up itong si Carboyes dito sa rack number 12. Ito lang yung malaking pagkakamali dito ni Carboyes, no? Medyo napalakas niya ng konti at dumikit yung cue ball dito sa ball number 8. At dito nga mapapansin natin na last ball na si Efren Reyes at medyo pangit pa itong ball position ni Carboyes, no? So tingnan natin kung maka-pull out si Carboyes dito sa rack number 12. At dito nga tinamaan ni Carboyes, muntik pa niya may pasok sa side pocket. Pero si Efren Reyes back to table siya. Tingnan natin kung maipasok niya ito, no? Mukhang mahirap ipasok itong 6. Pero tingnan natin yung galing dito ni The Magician. Mukhang sumablay si Reyes doon sa side pocket na yun, eh. Pero ganun pa man, may calculation siya dito na mai-play safe. At tagumpay nga dyan si Reyes dahil napakahirap nitong position ng 6, no? Mukhang walang pocketing ito, wala ding possible shot. Kung may ibabang shot naman dito ni Carboyes ay tatama doon sa 8. At tingnan natin kung anong gagawin ni Carboyes dito. Mukhang i-kick shot niya ito, no? At tinitira niya, sinisipat niya kung saan tatama at magkakaroon ng kick shot para doon sa corner pocket. Kaya tingnan natin kung magawa ito ni Carboyes. Panoorin natin yan, mga kabilyard. Mukhang sala, no? Manipis yung kick shot na yon ni Carboyes para sa corner pocket at dahil dyan na open wide itong table kay Reyes. Last rack si Reyes dito sa rack number 12 at mukhang maganda ang position nitong 6 at dahil dyan nakakuha na magandang tira itong si Reyes at mukhang didikit pa, no, dito sa cluster ball. At dahil dyan last 3 ball si Reyes, maganda na itong position na ito. Aiming sa 7 si Reyes para sa isang magandang ball position sa 8. At yun nga, nagawa ng paraan ni Reyes para sa isang magandang position sa 8. Last 2 balls si Reyes,
Last rock din siya dito sa rock number 12. Mukhang aabante ng panalo itong si Reyes dito kay Carboyas. Last ball si Reyes at maraming salamat mga kaibigan, mga kabilyard sa inyong panunood. Pasok, panalo si Reyes. See you on my next video.